katapusan, mga kababayan. O, pag-usapan naman natin, saan kaya kumukuha ng panglangkwatsa at pangbayad sa mga abogado kung walang pera sa bulsa. O, mamaya papaliwanag natin kasi doon sa FB kanina ay may nagwawala, mga ka-GP Natics. Kasi okay lang naman daw yun. Hindi lang daw nilista. Okay, sige, pagbigyan. Pero pakinggan natin, mga ka-GP Natics. Walang cash on hand to, Observations on what I hear, on what I saw on the screen, and the presentation of those SALNs from 2006 to 2024. The latest in the possession of the Ombudsman. Latest po yung 2024. Yes, Your Honor. So wala pa po yung 2025. We have not received the submission of the 2025 Oo. SALN of the Vice 2025. So the President. latest is 2024. Yes, Your Tatlong Honor. obserbasyon po. Yung kanina, yung tungkol nga po, pag sa questioning po ni Honorable Joel Chua, yung kapansin-pansin na mula 2019 to 2024, the respondent... Honorable De Lima, kindly speak closer to the microphone. And may I share as well the matrix prepared by the Secretariat with respect to the information gathered from the SALNs of the respondent. So our Kindly flash the matrix of the SALN of VP Duterte. This may help Honorable De Lima in her clarificatory questions. Thank you, Madam Chair. So can we see it, please? The matrix on the first point of observation that I'm making. Yung tungkol po doon sa wala na pong naipakita o wala na pong naideclare or report na cash in bank or cash on hand from 2019 to 2024. Pero nung mga una ay meron mga rini-report na mga cash on hand or cash in bank. So, mali ho. Okay, ito kasi yun, mga kababayan. Kung walang cash on hand, okay, literal ito mga ka-GP Natics, ito, parang iano ko sa inyo. Kunwari, mga DDS, makinig kayo Kunwari, ito yung kanang kamay nyo, mga kababayan. DDS, ito yung pera nyo, physical na pera nyo sa kamay. Tapos, mga kababayan, walang lamang pera. Okay? Ito naman ngayon, mga kababayan, yung bangko nyo. Okay? Wala ding laman yung bangko nyo. So, how come on earth, mga kababayan, di ba? Isipin nyo na lang, kung walang pera parehas to, ano yung pangkain mo? Saan ka kukuha? Di ba? Yung panglakwatsa mo, yung kapritsyo nyo sa buhay, saan ka kukuha? Walang cash on hand. Wala ding pera sa bangko. Kasi sabi kanina sa akin, di magwi-withdraw. Wala kang laman yung yung bangko niya Wala kang diniklara, di ba? Walang laman yung bangko. So ibig sabihin nun, mga kababayan, ano to? May magic si Sara Duterte. May magic yung mga Duterte, biglang-bigla na lang. Ngayon, iisipin natin, saan ang gagaling yan? Bakit biglang-bigla meron silang pambayad ng premyadong abogado, 16? May pambayad sila ng panglakwatsa. May pangbayad sila, mga kababayan, doon kay Kaufman, 150 million kada buwan. Kung isipin natin yan, may isip nyo lahat talaga ng illegal. Lahat ng bawal. Naalala ko nga yung isang kaibigan kong DDS na sinasabi niya, mga ka-GP Natics, noon daw, ang pera talaga ng mga Duterte, pinapahawak yan. Hindi yan lahat pinapasok sa bangko. Pinapatago yan sa mga kakilala. Kung sino-sino, mga ka-GP Natics, yung mga, syempre, maaring kay Kibuloy daw. Maaring yung iba naman, mga kababayan, dun sa mga vloggers. Kung hindi sa mga vloggers, yung mga kumpadrino nila. At kung saan-saan pa. Lahat yan hiwa-hiwalay, mga kababayan. Hindi nila yan pinupunta sa isang tao or sa kamag-anak nila. Lahat ito ay nakapangalan sa ibang tao. So kung titingnan mo, oo nga naman. 'Di ba? Kaya mong maglakwatsa, kaya mong magbayad ng abogado, kaya mong magbayad kay Kaufman ng 150 million kada buwan, pero wala kang sariling pera sa bulsa. Ano to? Pagtae mo, meron ng pera.
Ang swerte naman nun, mga ka-GP Natics. Sana all, di ba? Lahat tayo, walang pera sa bulsa. Pag tayo mo, meron ka na kaagad. Sorry sa mga kumakain. Pero yun ang realidad eh. Yun ang parang gusto nilang isipin natin, mga ka-GP Natics, na madali sa kanila na mag-produce ng pera. Sasabi nung iba, eh di ba nakita mo, napakarami nilang mga negosyo. Oo, totoo. Napakarami nila ng negosyo. Pero kung pinanood mo ng buo, makikita mo kung magkano yung dividendo. Magkano yung kinita nila kada isang taon. Mga kababayan, at hindi naman tumatagal yung mga negosyo nila eh. Saglit lang, naglalaho na. Either magsara or binibenta nila. Oh, parang feeling ko nga, sa dami ng negosyo na yan, mga front lang yan. Para sabihin na dyan ang gagaling yung kanilang mga pera. Pero ang totoo, mga kababayan, wala talaga. Diba? At ang matrix yung nakalagay dyan, yung dapat po makita natin, yung matrix na pinapakita na wala na nga ng mga report na cash on hand from Kay paring Sam. 2019. Yes, it's there ho pala. So from 2019 to 2024, Yes, exactly. Joy Munoz. Lugi pa nga yung iba eh. Lugi pa yung iba, yung mga negosyo nila. Kaya nga tama yung opinion, yung tawag dito mga insight ni Terry Ridon, mga kababayan, na hindi talaga tumutugma. Kasi, kung iisipin mo, at gusto nilang palabasin na nanggaling doon yung kita nila, lugi pa nga yung kanilang mga negosyo. Tapos mga ka-GP Natics lagi nagsasara. Yun na lang. Lugi talaga. As in, wala pong pumapasok, puro palabas. Di, mga ka-GP Natics, isipin mo saan nanggagaling yung kanilang mga pera. Kay paring wala na Sam. pong cash on hand or cash in bank. Para sa akin po, ang biglaan at tuloy-tuloy na pagkawala ng deklarasyon ng liquid assets, because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati, meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank, ay nagdudulot ng pagdududa sa Liquid assets, mga kababayan, yung madaling magamit. Okay? Yung pag winidraw mo, magagamit mo kaagad. O kaya pag inilabas mo sa bulsa, magagamit mo kaagad. Yun ang ibig sabihin ng liquid assets. kastuhan at kabuuan ng subsequent sentence ni VP Sara. Second point of observation, Madam Chair, tungkol naman po sa liabilities. Nakita rin po natin na as to liabilities, VP Sara declared 6,954,454 in 2016. Nandyan ho ba yan? Yung liabilities, 2016, 6,954,454. At sa 2017 naman, liabilities of 6,313,188 in 2017 and 6,119,113 in 2018. At sa 2019 naman po ay 3,460,790. And Okay. 2 million. Wait, Senator Laila de Lima. Alam niyo, isa lang naiisip ko kung bakit mga ka-GP Natics walang laman to. Walang cash on hand, hindi sila nag-declare, wala ring laman yung mga bangko. Bakit kanyo, mga ka-GP Natics? Kasi at that time, remember 2019 ito, mga ka-GP Natics, 2019. Kailan ba nag-file po ng kaso si Trillanes na talagang init na init ang mga Duterte dito kay Trillanes? Palagay ko, mga ka-GP Natics, inalis nila lahat ng mga laman ng mga bangko nung panahon na yan. Hindi nila dineclare. Di ba? Kasi nung pagkaupo ni Samuel Martires, yan na rin yung simula, mga ka-GP Natics, 2019. Di ba? Yan na rin yung simula, mga kababayan, na naupo si Samuel Martires, ang alam ko, kung di ako nagkakamali. Di ba? Yan yung time na kung saan, mga kababayan, hindi mo na rin pwedeng makita yung salin. So palagay ko, pinaghuhugot nila yung laman yan.
Sabi ni Sir Danny Taling, Sir GP, I work as an accountant for a long time. I never encountered SALN without cash on hand and cash in bank. I was wondering paano yun nakalusot sa BIR, sir. Siyempre, madali lang naman sagutin yan eh. Kapag may pera ka, may connection ka. Di ba? Siyempre, you are in power at that time eh. They were in power at that time, mga kababayan. So, technically, kaya nilang paikutin lahat-lahat. May pangalan eh. 490, 105.90 in 2020. Kapansin-pansin po na mula Rex Adventure, 2021, Island tanging ang Touch. kanyang asawa na si Maneses Carpio. Nagre-reflect ho ba yan dyan? Na tanging yung kanyang asawa na si Meneses Carpio ang may dineklarang mga liabilities at wala nang iniulat na utang o liability ni VP. Mako-confirm ho ba yan? Your Honor, I'm reading from the 2021 SALN submitted by the Vice President, and it is stated there that the liabilities was a personal loan from various creditors po by Attorney Manasseh Carpio. Yes. How about on the part of VP Sara herself? Meron pa ho ba ng mga report na liabilities in 2016, 20, beginning in 2021? Meron ho ba report na liabilities? Let me check, Your Honor, with regard to the 2022 SALN of the Vice President. Based on the submitted 2022 SALN of the Vice President, the liabilities stated or declared therein was a personal loan of Manasseh Carpio. That's all, Your Honor, for the 2020. Maneses Carpio, about 2022. So no VP, no Sara Duterte. For the 2023 SALN, Your Honor, based on the submitted SALN by the Vice President, the liabilities declared therein was a personal loan of Manasseh Carpio, Your Honor. Again, of Maneses Carpio and not Sara Duterte. 2024, please. For the 2024 SALN, Your Honor, reading from the submission of the Vice President, the liabilities were declared to be loans of Manasseh Carpio only, Your Honor, from various Again, creditors and only banks. Maneses Carpio and not Sara Duterte. Observation with respect to this, for the record, Madam Chair, ang ganitong biglang pagbabago sa paraan ng pag-uulat ng liabilities ay lubhang kahinahinala at nararapat siya sa atin, as it may indicate reclassification. Louder, Honorable De Lima, please. Ang ganito pong pagbabago sa paraan ng pag-uulat ng liabilities ay lubhang kahinahinala at nararapat siya sa atin, as it may indicate reclassification or possible circumvention of full disclosure requirements. One last point of observation, pagdating naman po sa net worth. So pinakita po kanina, we can again show po the matrix. We can Please flash the matrix. grabe talaga yung ginawa mga ka-GPnatics ng panahon ni Digong, ano? Kaya naitago lahat ng mga kabulukan nila eh, dahil dyan po sa ginawa niyang executive order. At ito na mga ombudsman, biruin mo mga ka-GPnatics, wala man lang ginagawang due diligence. Wala man lang initiative to investigate. Sabi niya wala daw mga tinatago yung mga opisyal. Oh? The respondent's worth increased from 34,895,997 in 2016 to 71,658,841 in 2022. More than half. The year she assumed the office of Vice President. Sa loob lamang ng 2 taon, ito ay lalo pang umakyat sa 88,512,370.22 noong 2024. Obserbasyon po, ang ganitong mabilis at medyo malaking pagtaas ng yaman with the absence of declared liquid assets
and the diminution or transfer of liabilities ay nagbubunsod ng seryoso ring pagdududa hinggil sa veracity, transparency, and integrity of the Vice President's financial disclosures. Of course, mga kababayan, biruin mo wala kang cash on hand, wala kang bank on hand. Tapos, makikita natin, mga ka-GPnatics, magkakaroon ka ng total net worth, no? Na ang bilis tumaas, ang bilis umakyat. So, talagang kaduda-duda to. Diba? Saan ang gagaling ang pera mo? Eh, nag-declare ka nga ng none eh. None. Walang cash on hand. Wala rin na bank on in hand. Oh. Tingnan nyo. Tapos mga kababayan, pagkaupo ng 2022, 16 million kaagad yung inangat. Magnanakaw talaga eh. Diba? Yung may mga ganito na irregularity sa pagdideclare, alam mong may tinatago eh. At kasunod niyan, mga ka-GPnatics, yun nga, yung pinipigilan nila. Nakita nyo naman, kanina si Congressman Garbin, nakita mo si Congressman Suntay, nakita mo si Congressman Marcoleta, kahit wala sa hulog, pinipilit talaga nila paulit-ulit pa. Talagang may pinagtatakpan. Takot na takot ang mga hayop. Diba? Sobrang takot. O, ito pa. Habang siya po ay alkalde po ng Davao City. Ang kanya pong declared net worth Lloyd! ng mag-asawa ay 55,613,051. Tama po ba to? Do you confirm this? Your Honor, I'm reading the 2019 Cash on bank. submitted by the Vice President, and it is stated here that her net worth for then was 55,613,051 po. At magkakano naman po yung kanyang cash at cash deposit noong taong 2019? Bagay na bagay yung kanta, no? Sara, Sara magnanakaw. Sara, Sara magnanakaw. Magnanakaw si Your Sara. Honor, based po dito sa submission niya ng 2019 SALN, wala po nakadeclare na cash on hand. Wala or po. bank. Walang cash or cash deposit na dineklara? 2019. Tignan po ninyo na maigi. No, wala talaga eh. Oh. 'Di ba? Your Honor, after checking it again, wala po nakalagay na Alright. cash on hand. Wala pong cash on hand. Dumako po tayo sa kanyang 2020 na SALN habang siya po ay alkalde ng Davao. Meron po siyang dineclare na net worth nilang mag-asawa, 56,583,735.01. Kinokonfirma po ba ninyo to? Your Honor, again, reading from the submitted 2020 SALN of the Vice President, ang declared net worth po niyan at the time was 56,583,735.1. At magkakano naman po yung kanyang cash at cash deposit noong taong 2020? Your Honor, based on this 2020 SALN, wala pong nakadeclare na cash on hand or cash deposit ang Vice Wala President. rin pong cash tsaka cash deposit. Yes, Your Honor. Okay. Paki-double check po ninyo. Ayun, tanong ni Ray Saibo, mga kababayan, wala bang galing sa Parma? Hindi natin alam. Hindi yan ay nananatiling nakahang yung question na yan kasi nga mga ka-GPnatics, hindi naman talagang in-specify ng AMLA kung saan po nanggaling. Pero ang nakasulat lang dun sa kanilang report, ito po ay sa malversation, drug trafficking, yung mga yon, 'di ba? So maaring meron din ang galing diyan sa Parmali
Nung panahon na yon, mga kababayan, kaya lang hindi pa natin makikita, hindi pa masilip kasi report pa lang ng bangko to AMLA yung narinig natin. Wala pa talaga dyan yung mga specific bank records kung paano po ito gumagalaw, sino ang nagpapadala, kanino pinapadala. Yun ang mga hindi pa natin na ngayon naririnig kasi yun ay kailangan, mga kababayan, doon na yan sa full-blown trial. Ayaw naman gawin yan ngayon ng Committee on Justice dahil baka magkaroon ng problema, ma-technical na naman. Your Honor, after checking it, we can confirm na wala pong nakalagay na cash on hand or deposit declared sa 2020 SALN of the Vice President. Okay, thank you po. Punta po tayo sa kanyang 2021 na SALN habang siya po ay alkalde ng Davao. Ang kanya pong declared net worth nilang mag-asawa po dito ay 65,308,841. Tama po ba? Kinukumpirma po ba ninyo to? Your Honor, again, I'm reading the 2021 SALN submitted by the Vice President at ang declared net worth po niya was 65,308,841. At magkakano naman po yung kanyang declared na cash at cash deposit sa kanyang SALN noong 2021? Yap, limited lang ang house kasi nga, mga kababayan, ang kanila lang pwedeng hindi to is clarificatory, 'di ba? To clarify things. So, mga kababayan, dinidetermine lang talaga nila maliwanag kasi masyadong mahigpit itong si Congresswoman Jinky Luistro na kailangan ma-determine lang nila kung may probable cause ba, kung may enough reason ba to proceed sa full-blown trial sa Senado. Your Honor, based on the 2021 submitted SALN of the Vice President, wala pong declared cash on hand or bank deposits. So 3 taon na po, nawala siyang declared. 19, 20, 21, tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor. Hanggang 2024. Dumako naman po tayo sa kanyang 2022 na SALN habang siya po ay Vice President. Ang kanya pong declared net worth nilang mag-asawa ay 71,058,841. Tama po ba? Do you confirm this? Your Honor, again, I'm reading the 2022 SALN submitted by the Vice President at ang kanyang declared net worth for that year was 71,058,841. At magkakano po yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2022? Teka. Sabi ni Joy Munoz, dapat busisiin ng Supreme Court yan. Hindi ang Supreme Court ang magbubusisi niyan, guys. 'Di ba? Ang magbubusisi talaga niyan, doon na yan sa full-blown trial. Okay? Doon sa impeachment pa rin, mga kababayan, pero sa Senado. Okay? Hindi po makikialam dyan ang Supreme Court sa bagay na yan. Ang may jurisdiction actually dyan sa mga yan ay Sandigan Bayan, pag may plunder, pag may grab cases, di ba? Ombudsman, yan, Department of Justice, sila yung may jurisdiction dyan. Your Honor, based on the 2022 SALN submitted by the Vice President, wala po nakadeclare na bank na cash on hand or bank deposit. Oo. Siguraduhin po ninyo, baka namamalikmata lang po kayo. Give us a few seconds, Your Honor. Oo. Ako, kung ako lang masusunod mga ka-GPnatics, dapat talaga, no? Amyendahan Your na rin Honor, nila yan Based on our second look for this SALN, wala din po talaga nakalagay na cash on hand or bank deposit. Okay, so pupunta po tayo sa 2023. Dito po, meron pong sa kanyang SALN, meron po siyang declared net worth nilang mag-asawa, no? 77,508,841. Do you confirm this? Your Honor, based on the submitted 2023 SALN of the Vice President, ang nakalagay po na net worth niya for that year was 77,508,841.
At magkano naman po yung kanyang declared na cash at cash deposit noong taong 2023? Grabe yung pagtatago nila, no? Your Honor, based on the 2023 SAL and submission by the Vice President, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits declared. So sa 2023, wala pa rin po. Wala po, Your Honor. Okay. So, punta na po tayo sa kanyang declared SALN for the year 2024. Ang sabi po dito, meron po siyang declared net worth na 88,512,370.22. Tama po ba to? Your Honor, based on the 2024 SAL and submitted by the Vice President, the declared net worth then was 88,512,370.22. At magkano po yung kanyang cash deposit? Declared cash at saka cash deposit noong taong 2024. Ako na lang magbusisi. Kung pwede lang eh. Tutulong ako dyan. Your Honor, reading from the 2024 SALN of the Vice President, wala pong nakadeclared na cash on hand or bank deposit for that year. Wala pa rin po. Eto na si Chua. So sa madaling salita, yung kanya pong cash na dineclare was only from 2007 up to 2018. 2018. Tama Oo. po ba? Based on our received copies of the SALN, Your Honor, yun po yung lumalabas na years na meron po siyang declared cash on hand and bank deposits. At noong 2019 at 2024, kahit na 5 po, wala po siyang dineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Guys. Wala pong nakalagay, Your Honor. Edi wow. Thank you po, Madam Chair. Di wow. may pahabol pa si Joel Chua. Di wow. Kahit 5 po, wala po. Di wow. Kasi nga doon mga kababayan, questionable na talaga yun eh. Di ba? Paano natin malalaman na yan ay talagang akma, di ba? Na tumaas bigla yung inyong SALN, di ba? Tapos, hindi nyo dineclare, mga ka-GPnatics. At eto pa, mga kababayan, hindi nyo ba napapansin sa pagharang dun sa BIR? Yung BIR kasi, mga ka-GPnatics, dun magtutugma kung sapat ba yung kinikita, yung tax na binabayad ng mga kumpanya nila, tapos yung kinikita ng kumpanya nila. Dun sa mga ITRs, doon magre-reflect kasi yung totoong kita nila para mag-accumulate sila ng more than, remember mga kababayan sila ay nag-start sa 7 million. Tama? From 2005. 2024, sila ay meron ng 88 million, something like that, mga kababayan. So, kung titingnan natin yon, maigi. Ang hindi nagtutugma doon, sabi ni Terry doon, more than 53 million, mga kababayan. Doon sa BIR, lalabas at lalabas doon, hindi magbabangga. Kasi kailangan lalabas doon yung, yung kita ninyo. 'Di ba? Lalabas doon kung magkano yung mga binayaran nyo ng mga taxes. Oh. Kaya ngayon, masasatisfied talaga tayo pagdating ng pagkakataon. Pagdating ng panahon sa April 26, mga ka-GPnatics, malalaman natin, confirm. Talagang yung pera na yan ay hindi nanggaling sa mga kita nyo, sa inyong mga negosyo. Nanggaling lang to kung saan-saan. Diba? Nabigla na lang pumasok sa mga account nyo. Siyempre, may nagpasok dyan, hindi basta pumasok na lang bigla. Sabi ni Rani Shera, bakit ayaw buksan sa publiko? Mga kababayan, pinagtatalunan kasi kanina yung sa BIR kung ang sinasabi nila, nag-comply lang sila doon sa subpoena ducis tecum ad testificandum, mga kababayan, pero naniniwala daw sila na para lang sa
in aid of legislation. Nagtataka naman ako sa bobo nung abogado na yon ng BIR. Tandaan po natin, mga kababayan, ang impeachment proceedings ay sui generis. 'Di ba? Yan talaga ay superior yan, mga kababayan, doon sa pangkaraniwang pagdinig sa Kamara o kaya doon sa Senado. 'Di ba sa Senado, meron sila doon hearing in aid of legislation. Oh, mga kababayan, inferior yun pagdating po doon sa impeachment. So kung pinapayagan nila sa in aid of legislation na buksan yung mga kopya ng mga ITR, so therefore, mga kababayan, dapat pagdating po sa impeachment, mas malala. Dapat mas pagbibigyan doon kasi superior yun eh. 'Di ba? Kaya nga, sinabi sui generis. Kita mo pagdating sa mga bank records, mga kababayan, 'di ba? Hindi pwede basta-basta pag-usapan ng bank records. Pero pagdating sa impeachment, sa mga proceedings, may power ang Committee on Justice na magsabpina dus tecum ad testificandum. May power din sila, mga kababayan, na magiging exception sa kanila yung bank secrecy law. 'Di ba? So ibig sabihin, ano talaga to? Superior talaga to. Etong impeachment proceedings na to na ginagawa, mga kababayan, is above, no, sa lahat ng ginagawa nilang pagdinig dyan sa Kamara. So nagtataka ako, bakit pinagpipilitan nitong mama kanina from San Beda, no, na wag daw buksan at iuuwi na lang. Mabuti hindi nga pumayag itong sila Congresswoman Jinky Luistro na hindi kami papayag, nandito na to eh. 'Di ba? Nandito na to. Baka mamaya hindi pa to hingiin ng Senado pag nagkataon eh. So kailangan dito talaga gagawa kami ng paraan para mabuksan to. Oo nga, baka sa Senado lalong hindi yan mabubuksan sa Senado. Kailangan dyan pa lang mabuksan na yan, mga kababayan. Cash on hand, baby dollars, not peso, sabi ni Ma'am Clary de Luna. Kaya dapat mabuksan ng mystery box sa House, huwag nang paratingin sa Senate. That is correct. Kaya nag-object si Dilima kanina. Exciting ang yung BIR box kasi, mga kababayan, yan yung isa pa sa mga magpapabigat ng reklamo kay VP Sara Duterte. Hinggil po dun sa kanyang salin. 'Di ba? Kasi syempre lahat 'yun declared na negosyo nila eh. Kapag hindi tumugma at nag-accumulate yung kanilang pera, mga kababayan, matik na 'yon. Matik na 'yon. Sasabihin ng tao, nanggaling yan kung saan, sa masama, sa illegal. 'Di ba? Alright. So ayan, mga ka-GP Natics. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod na pagdinig. Sa mga susunod na live streaming natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye guys!